Panay ang tiimbagang nitong tinitingnan siya mula ulo hanggang paa. Hindi niya alam kung bakit, pero parang galit ito. Wala siyang pakialam doon. Inon niya na lang ang main switch ng hose. Habang nagdidilig siya, nararamdaman niyang may nakakatusok na mga tingin si Enzo. Ano ba talagang problema nito? Bumuntong hininga siya ng pasadahan ng tingin ng suot. Nagbihis siya dahil medyo nabasa ng konti ang suot niya kanina. Laylay ang balikat niya ng tignan ang maikling short. Muntik pa siyang mapatalo na makita si Enzo na nakaupo sa gilid ng kama. Agad ngang nagtama ang mga mata nila. Napasiklop ang kamay nito sa harap habang nakatuko ang sikaw sa tuhod. Naparunok siya at nag-iwas na lang tingin. We are some decent dress today. May appointment tayo sa clinic, ang OB. Ipapacheck kita. Kumunot ang noo niya nang tinignan ito ulit. Bakit naman? Mukhang wala naman siyang problema. At saka, disenteng damit? Meron ba sa closet noon? Gusto na niya nang lumabas sila sa suot ang maikling damit na binigay nito. Nakaramdam siya ng iritasyon. Magsasalita na sana dapat siya na maghubad ito ng shirt sa harapan niya. Agad niyang iniiwas ang tingin. Ilang saglit napansin ang paa nito malapit sa kanya. Pilit niyang iniiwas ang mata at nanatiling nakayuko. Bigla naman itong may iniabot na paper bag sa kanya. Fix yourself. I'm gonna take a shower first. At nilagpasan na siya nito. Isang pencil skirt na itim at white formal long sleeve tsaka kasama ng itim na flat shoes sa loob. Nakahinga siya ng maluwag na makita ang lahat ng laman. Ang akala niya lalabas siyang hindi komportable sa araw na iyon. Itim na long sleeve na nakatupi. Hanggang sa siko ang suot ni Enzo. Slacks na itim at makintab ang sapatos. Hindi niya aakalaing papanoorin niya itong mag-ayos sa harapan niya. Inaayos ito ang relo sa bisig ng salyapan siya rito sa refleksyon ng salamin. Nakaupo lang siya sa gilid ng kama. Biglang tumunog ang keypad niyang cellphone. Ang pangalan ni Lynn ang nakita niya doon. Kinabahan siya at agad pinatay ang tawag. Still using an old phone? Napatingin siya kay Enzo, kurot ang noo. Pangtawag at text ang kailangan ko. Umigting ang pangalan nito at pinasadahan ng tingin na cellphone niya bago bumaling ulit sa salamin. May nakasunod sa kanilang mga bodyguard pero si Enzo ang nagmaneho ng sasakyan. Nasa front seat siya. Inakala niyang diretso sila sa OB na binanggit nito pero nagulat na lamang siya nang una nilang pinuntahan ng hotel nito, ang pinagtatrabuhan niya noon. Napagbuksan na siya ng pinto ng tauhan nito at wala sa sarili, bumaba siya ng sasakyan. Dapat hindi na siya bumaba. Dapat nagpaiwan na lamang siya sa loob. Parang gusto niya tuloy tumakbo pabalik ng sasakyan. Pero nandito na siya at mukhang di na siya makaka-atras pa. Nakikita na niya ng mga empleyado at ibang guest ng hotel na papasok pa lang sa building. Napasingap siya na maramdaman ang kamay ni Enzo sa bewang niya pagkapasok sila ng entrada ng hotel. Nagbaw ang guard at ang dalawang nasa front desk. Ngunit kunot ang noo ng karamihan nang titigan siya ng mga empleyado doon. Nakapirme ang kamay ni Enzo sa bewang niya. Tila gusto niyang itulak palayo iyon. Nakatuon ang mata ng karamihan sa kamay ni Enzo sa bewang niya at kunot ang noong palipat-lipat ang tingin sa kanilang dalawa. Halatang marami nagtataka sa presensya niya doon. Kinabahan siya ng pagliko nila sa right wing. Ang sumalubong sa kanya ay ang mukha ni Miguel. Seryosong mukhang nakatitig sa kanya. Kasunod ng lalaki si Roda na pinipilit makahabol kay Miguel sa paglalakad. Nagtiimbagang ang binata nang malampasan siya. Nakita niya kung gaano laki ang mata ni Roda na agad dumakong mata sa kamay ni Enzo sa bewang niya. Nakasakay na sila ng elevator pero nanatili nakatulala si Roda sa hallway. Siguradong aabot kay Lynn ang tungkol sa nakita ni Roda. Pinagdarasal niyang sana naman maayos sa balitang dalhin nito kay Lynn. Baka siraan pa siya ng babaeng yon. May dinaanan lang si Enzo sa office ito sa hotel na yon. Tsaka sila dumiretso sa clinic na sinasabi nito. Nasa biyahe sila na makita niyang text ng unknown number. Unknown number. Si Miguel to, ayos ka lang ba? Hindi niya na nireplyan pa si Miguel. Tinago niya kaagad ang cellphone. Mamaya na lamang siguro ito re-replyan kapag nakarating na sila sa bahay. Pagkatapos sa clinic, akala niya uuwi na kaagad sila. Pero dumiretso sila sa isang mall. Iilang mga nasa mall na napapalingon sa gawin nila. Karamihan dumatako agad ang mata kay Enzo na nasa likuran niya. Nakasunod to sa likod niya na parang layon na nagbabantay sa pagkain nito. Isang hindi pamilyar sa kanyang cellphone brand ang pinuntahan nila. May logo na Apple sa likod ng mga phone doon. Iba-ibang design. Magaganda pero hindi niya kayang tingnan ng presyo.
May kumausap kay Enzo na babae. Tahimik at seryoso lang din akong nakikinig. Habang ginagalan niyang mata sa store na iyon. Pagkalabas sila doon, iniabot nito ang binili nitong cellphone. Akala niya siya lang magdadala pero nagulat siya sa replace your old phone with that. Nakasave na number ko dyan. Di siya agad nakapagsalita. Di nga siya nakapalag nang igiya siya nito sa isang kainan. Paano niya yun gagamitin? Hindi nga siya marunong sa ganun. Keypad lang ang alam niya. Tawat at text ang importante sa kanya. Kumain na muna sila bago umuwi. Nakatitig lang siya sa phone na bigyan nito na makauwi. Di niya man lang napansin ang presensya ni Enzo sa harap niya dahil sa mga iniisip habang nakatitig sa cellphone. Kung ano-anong iniisip niya. Paano kung singilin siya nito? Paano kung utang pala ito? Nakita niya kanina kung gaano kamahal yon. What are you doing? Agad siya napadingala at tumama sa kanyang seryoso nitong mga tingin. Wala. Agad niyang itinabi ang phone. Pero kinuha nito iyon. Tinanggal nito ang earbuds bago seryoso pa rin umupo sa kama katabi niya. Napanunok siya at pinagbasta ng kamay nito na minamaniobra ang cellphone. Namamangha pa siya mag-open iyon at alam niya nitong kinakalikot ang gadget. Come here, Serena. Tinapik nitong espasyo sa gilid nito. Ngalingali siyang tumayo upang sundin ito at tumpo siya mas malapit dito. Naging curious siya bigla na matuto sa ganong klase ng cellphone. Siguro hindi makapaniwala si Enzo na may taong nag-i-exist na walang alam sa ganong bagay. Sa isip niya napansin niyang tinuko nito ang kamay sa kama sa bandang likuran niya. Nakayoko ito sa kanya kaya't masala na naging malapit sa kanya ang katawan nito hanggang sa dumako sila sa camera. Kita doon kung gaano kadikit ang mga mukha nila. Namamangha siya at di sinasadyang napindot ang capture. Nakuhanan sa nung talindalawa ng picture. You can make this a screen photo. Ito na ang nagkalikot. Binilik nito sa kanya ang phone pero yung picture na nilang dalawang nasa main menu ng phone. Kumunot ang noon niya nang tignan ng mukha niya doon. Parang tanga siya doon. Nakabuka ang bibig at namimilog pang matalanghaga niyang nagulat. Habang seryosong mukha ni Enzo katabi niya sa photo. Ito ang unang beses na magkasundo sila ng lalaking to. Walang namamagitang anuman. Normal at peaceful lang sila magkasama ngayon. Tinuruan din siya nito kung paano gumamit ng social media. Ito pa mismo ang gumawa ng accounts niya. Napapangiti siya habang nakikita niyang mukha niya sa video call nila. Lahat ng social media accounts niya yung picture nilang dalawang ginawa nitong profile pic. May Facebook ka ba? Tuwang-tuwa siya ng balingan to. I don't use social media, but I can make one later. Nakatitig to sa kanya. Tila kanina pa nito pinagmamasa ng mga reaksyon niya. Kanina pa kasi siya mukhang tanga. Tuwang-tuwa pa kasi ngayon lang natuto mag-touchscreen. You are connected to me. May mga gagamit ng social media para lokohin ka. Make sure to tell me first about it before you approach them. Agad siyang tumango. Bakit mo ako tinuruan nito kung delikado naman pala? Bumaling siya sa phone. Cause you have to know about it. You have to experience something like that. Napanunok siya na mag-angat siya ng tingin kay Enzo. Marain siyang tinitigan nito at may kakaiba sa mata nito habang nakatitig sa kanya. I can protect you while you are learning things like that. Don't worry, Serena. Pilit niyang hinahanap ang kasagutan sa mga mata ng lalaki. Bakit ito ginagawa? Isa ba ito sa laro nito? Bakit bigla-bigla na lang ito naging ganito kalambot sa kanya? Ngunit wala siya makitang pagkukunwari sa mga mata nito. Purong sensiridad lamang nakikita niya. Totoo ito sa pagkakataong ito. Pero bakit? Naalala niyang sinabi ni Miguel. Kulang na lang tawagin itong demonyo si Enzo. Pero ano to? Bakit hindi yun ang nakikita niya ngayon? Di kaya isa to sa mga paraan ng demonyong to? Para madala siya at mahulog siya sa patibong nito. Tila doon siya natauhan. At agad lumapit kay Enzo. Magbibihis lang ako. Ngalingali siyang tumalikod para magtungo sa walk-in closet. Yeah, later. Uwi ako na maaga mamaya. Just call me kapag nakarating na kayo dito. His soft and sweet voice ringing in her ears. Kakalabas na lang sa banyo. Yun ang naabutan niya. Enzo is always serious and ruthless on her. Hindi kailanman lumambing ang boses ito sa kanya. Until now. Yes, Carrie. Sure. What else you want me to buy for you? Carrie? Natigilan siya na marinig ang pangalang iyon. Ibig sabihin babae. Parang may kumurot sa dibdib niya. Pero hindi niya alam kung bakit nararamdaman niya ito. Maliban sa pagiging baby maker, wala na dapat siyang ibang issue sa buhay ni Enzo. O kasi namang babae ang aaligid dito. Dahil hindi niya na problema yun. Ang totoong trabaho niyang dapat niyang pagtuunan ngayon.
Napansin niyang sililapan siya ni Enzo. Kalaunan ibinaba nito ang tawag. Inayos ang necktie nito pero naudlot na may tumawag ulit. Seryoso nitong sinagot ang tawag ngunit nararamdaman niya ang mga sulyap nito sa kanya. Naparanok siya at dahan-dahan lumapit dito. Di man ito sabihin alam niyang kailangan nito ng tulong. May pagtataka sa mata nito nang hawakan niya ang necktie nito. Tahimik niyang pinagmamasa ng pagkakaayos ng necktie. Ginaya niya lang pero maayos na paraan. Maluwag yan sa leeg nito kaya inayos na ngayon. Nararamdaman niya ang mabigat nitong mga tingin. Alam niya na ang gagawin dyan. Seryoso na ngayon ang boses nito. Walang imik niyang binitawan ng maayos sa necktie at akmang tatalikod. Pero bigla nitong hinawakan ang braso niya. Kurot ang binalingan niya ito. Ibinaba nito ang cellphone nang titigan sa nito gamit ang malamig na mga mata ng bata. Give me your old phone, Serena. Napaawang ang bibig niya. Bakit? You're using your new now. Maotoridad ang boses nito. Tila inaalisan siya ng karapatang sumagot. Pero akin yon, Enzo. Mahini niyang sabi ngunit nanatiling di makapaniwala. Matagal na sa kanya ang phone niya. Nandun lahat ng importanteng contacts niya. Lalo na ang number ni Miguel, kaya't mas lalong importante sa kanya yun ngayon. And I want to keep it myself. You're going to use the U1. Di niya makita dito ang dahilan bakit ito dapat kunin ang gamit niya sa kanya. Akin yun, Enzo. Where is it? Anitong binaliwalang sinabi niya. Gamit ko yun, ba't mo kukunin? Napansin niyang pag-igting ng panga nito. Mabigat at may lamig ang titig sa kanya. Parang kagabi lang iba ito. Tas ngayon biglang babalik to sa ganong ugali. Parang ang hirap para sa kanyang hulaan kung ano sa dalawa ang totoo nitong ugali. You're working under me, Serena? May kalakip na banta sa boses nito. Napanunok siya. Or else you're hiding something from me. Anito sa bariton ng boses. Nanliliit ang mata nito, tila iniestima siya. Parang kagabi lang din nito pinaramdam na isa siyang bayaran. Tapos ngayon ipapamukha nito sa kanyang binabayaran siya nito. Sabi niya na nga ba, hindi pa rin pala ito nagbabago. Pinapasakay lang siya nito sa mga matatamis itong salita. Tama lang na pagdudahan niya ito kagabi. Tama lang na hindi siya nagtiwala dito dahil kagabi, muntik na. Nakagat niya ang ibabang labi. Kung kanina may konting sakit siyang nararamdaman, ngayon mas pinaigi pa ang sakit na iyon. Tahimik siya nagtungo sa walk-in closet. Walang imik pa rin lumabas matapos makuha ang phone. Kaya lang ang hawak niyang cellphone ay ang binigay nito kagabi. Hindi niya kailangan yon. Nakakatawa yun pero hindi niya kailangan talaga. Maingat niyang nilagay sa kamang cellphone. Bakas ang dilim sa mga mata ni Enzo. Not that one, Serena. Umigting ang panga nito. Yan na lang ang kunin mo. Matagal na akong gumagamit ng luma kong phone. Di ko naman kailangan yung sinasabi mong social media eh. Ayos na makipag-text at tawag ako, Enzo. Mapait siyang ngumiti dito. Maliit na bagay lang to. Di na dapat pa nilang pinag-aawayan. Kalaunan tahimik na siyang lumabas. Napaisip siya. Sana matapos na kagad ang kontrata. Gusto niya nang bumalik sa normal na buhay. Maliban sa tahimik ang buhay niya, baka kasi magpakita na naman ng kabaitan sa kanya si Enzo at malinlang na naman siya nito. Tapos masaktan ulit siya kapag nagbago na naman ang takbo ng utak nito. Madali siyang ma-attach sa isang tao. Yun ang kinatatakot niya para sa sarili. Dahil dapat siyang lumayo dito, hindi ang mapalapit. Hindi niya binigyan ng kahit isang sulyap si Enzo habang kumakain. Pero kanina pa siya nitong tinititigan. Tinoon niya lang ang pansin sa anak niya. Sinusubuan niya ito sa hapag at ganado naman tong kumakain. Hindi siya komportable sa mga titig nito kanina pa. Wala rin siyang karapatang patigilin to. Gusto niya nang kalimutan ang problema nila kanina. Kahit ganito ang pinasok niyang trabaho, kailangan niya pa rin magpaka-professional dito. Dahil dapat naman laging ganon. Hindi dapat nakahaluan ng ibang bagay ito. Aalis na ako, biglang sabi nito. Napaawang ang labi niya nang mapatingin dito. Do you want something? Kalaunan napalunok siya at pilit ng humiti, tsaka umiling. Bakit ito tinatanong ang gusto niya? Panay pa rin ito sulyap sa kanya. Tila may inaasahan na kung ano mula sa kanya. Kalaunan bumuntang hininga ito para umalis na. Ang nagawa niya na lang tingnan ng malapad itong likod habang papalayo ito sa paningin niya. Mga bandang tanghali nang may marinig siya na pag-uusap sa baba. Napatulog niya na si Gabriel at bumaba siya para tumulong sa kung anong gagawin sa ibaba. Isang babaeng matangkad ang nakatayo sa sala ang natanaw niya mula sa hagdan. Maarte nitong iniangat ang shade sa noon nito. Put it here. I'm sure he loves it. Maestra nito sa lalaking tauhan, bitbit ang malaking painting.
Oh my, I knew it's perfect. Manghang-mangha pa ito sa ginagawa. High cheekbones, protruding eyes, full lips and petite lips, plus towering height. Suot ang fitted yellow sweat, heart neckline na casual. Nasa kamay ang mamahaling bag at mas lalong pinatangkad ng killer heels nito. These features are too opposite of her. Plus the fact na mukhang mayaman ito. Sa isang tingin lang nanliit siya sa sarili. Pero bakit nga ba niya mararamdaman iyon? Abala ang mga katulong kaya't dali-dali siyang bumaba at tumulong sa kusina. They're making a salad. Kaya pati siya nakikichop na rin ng ricados. Ma'am, kami na po. Namimilog ang bata ng matang katulong. Ayos lang. Ngumiti siya rito. Gusto ni Ma'am Carrie ng tea. Isang katulong na mula pa sa labas ang nag-anunsyo ng pagpasok nito sa kusina. Hala, may ginagawa pa. Napakamot sa ulo ang isa. Lahat ng mga nandoon ni mukha na problema kung sino talaga ang gusto mag-aasikaso nitong si Carrie. Abala kasi ang lahat eh. Ako na lang, presenta niya. Nagkatinginan pa ang lahat. Ngumiti siya. Marunong naman ako eh. Ako na lang. Alanganin din ang tangaw ng lahat. Tumalima na kaagad siya. Halatang namamroblema pa rin ang mga katulong kahit nung lumabas na siya. Dahan-dahan siya nagtungo sa babae. Natanaw niya si Carrie sa may sala. Nakadikwatrong nakaupo. Tila relax na relax habang tinatanaw ang pool sa labas. Mas nadipin na ang tangos ng ilong nito mula ulo hanggang paa. Para malamang siyang umiti dito. Nanliliit ang mata nito. So this is Carrie. The girl he entertained over the phone this morning. Napaisip na naman siya. Kung ano ito ni Enzo. Sa paraan ng pagsasalita ni Enzo kanina halatang may ugnayan ang dalawa. Kahit pilitin niya ang utak na hindi mag-isip ng kung ano-ano, di niya pa rin mapigilan. Baka girlfriend nitong babae at magalito kapag nalamang isa siya sa mga baby maker ni Enzo. Sino ba naman ang matutuwa kung kaharap ang babaeng kahati mo sa kama? You're cute. Anito out of nowhere. Pero kita sa mata nito ang kaseryosohan. Medyo natuwa siya ng kaunti sa sinabi nito. Salamat po. And I hate it. Putol nito. Napaawang ang labi niya. Nalilito ang nakatitig sa mata ng babae. Nagtataka siya makitang iritasyon sa matang iyon. If I were you, aagahan ko ng pag-fill up ng bagong biodata. Nagbitaw na sarkasikong ngiti sa kanya. Hindi niya ito maintindihan. Napansin niyang pinutol ito ang teabag sa patito at nilagay sa may nito tubig. Nakatalikwa sa nakamanicure na kuko. Sumimsim bago magsalita muli. You're fired. Sagulat na bitawan niyang tray na hawak. Nahulog ang tipa at tatalsikan ng konti ang binti ni Carrie. What the? Eksahirada itong tumayo. Wala sa sariling sinikop ng kamay niya ang bubog. Di niya man lang napansin na malaking sugat sa kamay. Natataranta siya. Di alam ko anong gagawin. Sorry po, sorry po. Akmang pupunasan ng tissue ang binti ng babae pero iritado itong umiwas. Shit, no. Don't you ever get near to me. Nakakadiri ka. Nakatingin to sa dugo sa kamay niya. Napuno ng dugo ang tissue. What's happening here? Isang pamilyar na boses ang bumungad sa kanila. Oh my God, Enzo? Bigla itong lumapit sa lalaki. Ngayon umiiyak na. Kinakabahan siya at parang tatakasan siya ng kulay. Halatang importante kay Enzo ang babaeng ito. Naikuyom niya ang kamao sa likuran niya. Pasensya na, hindi ko naman sinasadya eh. Nadulas lang ang kamay ko, pasensya na. Takot at tatataranta pa rin tumalikod siya. Maiiyak na siya. Baka ano pa ang gawin ni Enzo sa kanya. Biglang nagbalik sa isipan niya ang dilim sa mga mata nito. Galit ito sa kanya panigurado.